Kaugnay po ng dagsa ng mga pauwi sa mga probinsya, kamustahin natin ang implementasyon ng Oplan Biyaheng Ayos ng Philippine Coast Guard o PCG. Makakausap natin sa linya ng telepono si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng PCG. Magandang gabi po, Captain Cayabyab. Si Patrick De Jesus po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend kasama si Luisa Erispe. Yes, Sir Patrick and Ma'am Luisa, magandang gabi po at maraming salamat po sa oportunidad. Okay ma'am, kamusta po ang implementasyon ng Oplan Biyaheng Ayos? Ano pong mga pantalan? Yung matindi po, yung dami ngayon ng mga biyahero. Yes, Sir Patrick, based po sa record po na nakuha po natin ngayon as we speak po, ang mataas po na bilang na kinikater po natin ng inbound and outbound passengers ay sa Batangas Port and meron po tayo sa Aklan and Iloilo. So ito po yung tatlong ports na malaki po ang inbound and outbound passengers na naitala po ng Philippine Coast Guard. But as we speak po, as of 6 p.m., ang total ng inbound passengers po natin ay 66,505 and sa outbound naman po ay 72,117. Ma'am Luisa po ito ng PTV. Sa ngayon po, wala naman pong aberya sa ating mga pantalan at inaasahan po ba natin na posible pang tumaas yung bilang ng mga pasahero lalo't papalapit na po yung mismong araw ng Pasko? Yes, ngayon po, Ma'am Luisa, wala pa naman po tayo nare-receive na anumang report po at tama po kayo, inaasahan po natin na posible lumaki po itong mga bilang na ito. Last year, we were able to cater almost 5 million inbound and outbound passengers po. So kung patuloy po na magiging maganda ang panahon at wala po tayong mararamdamang mga weather disturbances, so posibleng 5 million or pwede pa pong tumaas itong mga bilang na ito. Ma'am, kamusta naman po ang mga nakadeploy po na tauhan ng PCG? At yung mga vessels po ba ay na-check po natin kung sila ay seaworthy na babiyahe para nga maligtas o matiyak yung kaligtasan ng mga pasahero? Yes, Sir Patrick. Yan naman po ang direktiba ng ating Pangulo at saka ng ating DOTR Secretary po na siguraduhin po na lahat ng ating po mga travelers ay ligtas po at secure. Patuloy po ang isinasagawa nating vessel safety inspection. So lahat po ng barko and even yung mga motorboat po na aalis po sa pantalan, idadaan po sa inspection po ng Philippine Coast Guard at sisiguraduhin po natin na wala pong sasakay ng mga pasahero na hindi po kasama sa manifesto. At ang atin naman pong tauhan, bukod sa pagkakandak po ng mga vessel safety inspection, sila po ay nakadeploy rin sa ating mga coastal beaches and island resorts. Kasi nakita rin po natin na meron na rin pong pagdagsa po ng mga tao sa mga island resorts kasama po yung mga kailang pamilya. Kaya tayo po ay naglagay ng mga rescue swimmers at lifeguards at patuloy po ang sinasagawa ating mga food patrol and coastal patrol po. Ma'am, itinaasa po ba ng PCG ang heightened alert? Kailan po ito nagsimula? At hanggang kailan po? Hanggang pagkatapos na po ba ng bagong taon? Yes, ang heightened alert po natin, heightened alert status po, ay nagsimula po ngayong araw, kanina pong alas 12 ng hating gabi, at magtatapos po yan hanggang January 4. Dahil nakikita po ng Philippine Coast Guard na ito po yung mga araw at mga panahon na dadagsain po at malaki po ang bilang ng mga pasaherong uuwi po at papasok sa kanilang mga probinsya po. Okay ma'am, paalala siguro sa mga pasahero, ano po yung mga pwede at bawal nilang dalhin sa pagsakay sa barko? Lalo, alam ko mahigpit yung checking natin sa ating mga pasahero na dumadaan po sa mga pantalan. Yes, ang lahat po ng ating mga pasahero kasama po ng ating mga bagahe ay dadaan po yan sa masusing security inspection. So naglagay po tayo ng ating mga Coast Guard K9 dogs bukod pa po dyan sa mga extra equipment po ng PPA. So ang ating na pong paalala sa ating po mga kababayan ay huwag po tayo magdala ng mga matutulis na bagay, mga flammable and explosives po para hindi po maantala po ang ating biyahe. At sa pangalawa po, since meron po tayo mga ports na medyo malaki po ang kinikater ng mga pasahero at ayos po ng barko, ay maaga po tayong bumili ng ating mga ticket at maaga rin po pumunta sa ating mga pantalan. At of course po, ang pinaka-importante sa ating po mga kababayan na sasakay po sa mga motorboats or motorbangkas, palagi po natin sundin yung mga lokal na direktiba po ng Philippine Coast Guard, particularly po yung pagsusuot po ng life jacket before po tayo umalis at hanggang sa makarating po sa ating patutunguhan. Okay, yan po yung mga paalala po ng Philippine Coast Guard para sa ating mga biyahero. Maraming salamat po, Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.